Hi mga ka-traders! Magandang yaman po sa ating lahat. Sa video naman po na ito, ibang topic naman. So kung mababasa niyo po dyan sa title, bakit nga ba? At ano nga bang mga dahilan kung bakit may mga taong hindi nagkakatuloy yan, no? So magandang topic yan. Kaya naman kung gusto mong may matutunan, no, pa rin, kahit na ganito ang topic natin for today's video, panoorin mo lang buo ang video na ito, alright? So pero kung bago ka pa lamang pala sa aking YouTube channel, ako nga pala si Christian J. Azucena, aka The Estudyante Trader, sa tayong second year financial management student, and at the same time we are also content creator, brand ambassador, or promoter din tayo, and at the same time I do content creation about finance, economics, no, mga business. So kung gusto mong may matutunan dito as a youth, as a student, and syempre as an entrepreneur and investor, mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel at huwag mong kalimutan na i-click yan, yung notification bell button para lagi kang updated, no, sa mga vlogs natin, alright? So, unang-una muna mga ka-traders, etong video na ito, no, talagang bakit ko naisipan na love life content naman? O kaya naman it's all about relationship. Actually kasi 'di ba po ngayon Lenten week, no? Holy Week, Lenten season. So tayo po ay nagre-reflect, no? Hindi lang naman about sa relationship, no? Pati syempre sa maraming bagay. Kumbaga gusto lang natin dito magbigay ng mga learnings, no? Mga ideologies and syempre ng mga learnings, no? Para sa mga ka-traders natin, na para sa mga kabataan at yung mga matututunan pa natin sa buhay po. Alright, so kaya wala lang ito. Kumbaga may mag-like man neto o wala, may manood man o wala, may mag-disagree or agree, wala akong pakialam doon. At sa akin, tignan nyo na iba yung content natin. Ang gusto ko lang ma-share yung aking feelings, no? Ma-share yung aking learnings sa buhay ko rin. Okay po? So, wag na natin patagalin, no? Medyo mahaba na yung intro natin. Unang-una, no? Bakit nga ba may mga taong hindi nagkakatuluyan? Unang-una po is hindi sila same ng values. Yan. Okay? So, ibig sabihin, magkaiba, no? Yung mga paniniwala nila, yung perspective nila, yung opinion nila, at yung attitude or yung character nila, no? Magkaiba. So, siguro sa una, 'di ba? Sabi nga nila, sa una lang daw masaya. Okay, sa una lang daw, parang alam mo, okay kayo. Pero, pag nakilala nyo na yung isa't isa, saka nyo matutugma, ay, ganito pala siya, no? Ganito pala tong tao na to. So, ibig sabihin, unti-unti, akala mo, nung una, same values kayo, okay kayo. Pero, syempre, dahil nga, hindi kayo same values, iba yung paniniwala niya, iba yung perception niya sa gantong things, iba yung perception mo. So, nagkakaroon po ng conflict, no? Nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan or ng misalignment. Okay, imbis na ganito kayo, so imbalance, 'di ba? So ibig sabihin po noon, mahirap 'yon kapag hindi kayo same values, no? Yung talagang pinapaniwalaan mo o yung gusto mong gawin, tapos siya hindi niya gustong gawin 'yon, hindi ka naman sinusuportahan. So hindi kayo same values sa maraming aspeto o maraming bagay. Maybe nag-agree kayo some other things, pero most things, no? Hindi kayo nag-agree or magkaiba kayo. Hindi kayo same values. Okay po? So, number 2, no? Ito actually, hindi ko ito pinag-isipan tong vlog na to. Biglang nag-vlog na lang akong ganyan. Kaya, nag-iisip ako ng konti, no? So, number 2 is actually yung tinatawag po natin na na-outgrow nyo yung isa't isa. Okay, anong ibig sabihin na na-outgrow nyo yung isa't isa? Ibig sabihin po neto, kapag ka, di ba, dalawa, syempre, partner, no? Kapag ka yung, kung sino man sa isa dyan, talagang ang bilis at ang taas ng growth niya sa buhay, no? Tapos yung isa hindi po nag-grow, no? There is a gap between those persons. So ngayon, sabi nga nila, di ba, tulungan kayo, di ba, parang sa school, motivate nyo yung isa't isa. Tama naman po, no? Pero, kung itong guy na to or itong girl na to, hindi niya madala itong kung sino man yung partner niya, no? Sa same level niya or kaya naman dun sa growth na meron siya, no? Ibig sabihin may gap, no? At yung gap na yon, it separates
no, the partner. Okay, ibig sabihin nagse-separate yung relationship, no? Parang akala nung isang partner niya is either the guy or the girl, no? Akala niya hindi siya nag-grow, nagsa-self-pity siya, ayaw niya tulungan yung sarili niya, nagigets niya yung mga point, no? So ibig sabihin, alimbawa lang eto hindi ko po sinabi nangyari sa akin to, pero alimbawa lang. Okay, ako nag-grow ako as a person. No, ngayon yung halimbawa partner ko hindi siya nag-grow, di ko siya madala. No, ibig sabihin hindi ko siya ma-impluwensyahan. Parang ganun nga, hindi pa rin kayo same values, and then di rin siya nag-grow. So mahirap po yung ganun, no? At makakaramdam kayo ng misalignment din yan. No, makakaramdam kayo ng ma-outgrow niyo yung partner ninyo. So, ako nga, 'di ba? Kaya nga marami tayong mga natutunan, 'di ba? In the past relationships of mine, na kung saan, 'di ba, pagka ako nag-grow ako, dapat madala ko din siya. No, parang ako nagji-gym ako. So, alam mo yung partner mo kailangan niya mag-gym, yayain mo siya sa gym, 'di ba? Kailangan parehas kayo eh. Kailangan madadala mo siya, mag-grow kayo parehas. No? So, syempre, dapat ikaw, guy ka, maganda yung ginagawa mo sa buhay mo. Okay, dapat din talaga solid yung work ethics mo, no? Yung pakikisama mo, at syempre, yung values mo, yung character mo. 'Di ba? Para sundin ka din ng babae. Okay, so, sana may natututunan kayo, no? So, kailangan parehas kayo nag-grow. Hindi rin kasi pwedeng yung isa lang yung nag-grow, no? Tapos yung isa, wala nang ginagawa sa buhay. Okay po, yung nasa bahay na lang. So, kailangan din talaga, parehas kayo. Kung nagbi-business ka, maging business partner kayo. 'Di ba? So, ayun yung mga natututunan ko din. Actually nga, 'di ba, before tayo mag-continue sa number 3, no? Itong mga payo ko na to, no? Sinasabi ko to, sabi nga nung isang pastor, ulitin ko na naman, no? Na kapag ka nagpapayo ka, no? Kapag ka ganyan, na nagbibigay ka ng message or ng advice, hindi naman yung ibang tao kausap mo yung sarili mo. Diba? Ibig sabihin yung sarili mo rin ang kausap mo na mare-remind ka, no, sa kung anong sinasabi mo rin. Mare-remind ka na ganito pala dapat. Okay po? So, kaya ibig sabihin natututo din ako, no, sa mga ginagawa kong videos na to. Okay po? So, number 3 is, okay, ito na siguro yung pinakamagandang sagot na hindi human-based, no, kundi number 3, hindi will ni Lord, no? Hindi siya God's will. So, ibig sabihin, it is a redirection. Kapag ka na broken-hearted ka, or na-reject ka, or hindi ka sinagot, ganon. So, ibig sabihin nito, no, talagang hindi para sa iyo yun, yung bagay na yun, o yung guy na yun, yung girl na yun, or yung relationship na yun. Nakakala mo kayo na talaga sa isa't isa, no? So, may natatamaan nun. Joke lang. So, ibig sabihin nun, no, hindi siya God's willing, hindi talaga para doon yung will ni Lord para sa'yo, no? Kasi nga, eto, nasingit pa yung Bible, di ba? So, ayun din yung mga reflections natin, no? Lenten week. So, ibig sabihin, may mga bagay talaga na kahit gustuin mo, hindi mo talaga siya makukuha, maybe sa trabaho, pera man yan, relationship. Okay, so pagka hindi yun ang para sa'yo, no, na hindi yun ang gustong ibigay ni Lord sa'yo, at ang gusto niya, maghintay ka muna, mag-prepare ka muna to get something better, no, to attain something better. Ibig sabihin nun, hindi ka magsesettle sa ganun. Okay, yun po yung ibig kong sabihin, no. So, kaya naman, no, kung ikaw kapatid, ay, di ba, dumadaan sa ganyang pagsubok ngayon, o kaya rejection sa family, rejection sa relationship, rejection sa trabaho, rejection sa kung saan man, bumagsak ka, no, whatever problem it is, yun yung pinakamaganda ko na lang masasabi dito, na may hinahandang mas maganda si Lord, no, para sa'yo. Yun yung reflection ko sa kung ano man pangit nangyari sa akin, kung ano man negative sa eskwelahan, sa relationship, sa trabaho, sa business. It is a way, or it is a path for redirection na mas maganda pa. No, yung nakasabi po yan sa Jeremiah
2911, no? So, pakibasa nyo na lang po. Kaya once again mga ka-traders, hanggang dito na lang muna ang ating vlog. Magte 10 minutes na. Sana marami kayo natutunan, no? And Holy Week po, no? Blessed Holy Week po sa inyong lahat. God bless you all and follow for more contents like this. God bless po.